Amen. Yan niyo po, nabasahin ko po ang talatang ito. Once again, the kingdom of heaven is like a net that was let down into the lake and caught all kinds of fish. When it was full, the fishermen pulled it up on the shore. Then they sat down and collected all good fish in baskets, but threw the bad away. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous and throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth. Have you understood all these things? Jesus asked. Ano po ang reply nila? Yes. Okay, ganoon din po tayo. Amen. Naintindihan po natin na sa huling araw ay magkakaroon po ng final judgment. Ready na po ba tayo doon? I believe na sa mga taong tumanggap, nagsuko ng buhay sa Panginoon, ay hindi po sila matatakot kapag pinag-uusapan po ang end times. Amen? Subalit daw po sa mga tao na hindi pa totally nagsuko ng buhay sa kanilang Panginoon, siguro po medyo nakakagulat ang mga balitang ito. Amen. So, again, sabi ni Jesus, have you understood all these things? Jesus asked and say, ano replied? Yes. So, lahat po tayo naintindihan po natin. Hallelujah. So, ito po ay patungkol po sa last days po, na kung saan ay igagather po daw ng mga angels ang wicked at ang mga righteous. But before that, mayroon po yung proseso na mangyayari. Okay? So, bago po mangyari ang lahat ng ito, ay magkakaroon po ng rapture. Okay? Na lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus ay maririnig po nila yung trumpet. Okay? Tayo pong lahat ay i-rapture ng Lord, caught in the air. Sama-sama po tayo, doon po tayo sasalubungin ng ating Panginoong Jesus. While yung pong mga maiiwan dito, so magugulat na lamang sila, bakit nawala na tayo? Amen. Saan kaya sila nagpunta? Okay. So, tayo po ay kukunin ng Lord. Tayo po na kanyang mga bride. At sino po ang groom? Si Jesus. Ang church po ay ikakasal kay Jesus. So, alam niyo ba kung gaano katagal yung celebration doon? So, 7 years. 7 years po na magkakaroon ng celebration. Habang dito po sa lupa ay magkakaroon po ng 7 years tribulation. Amen. So, our belief is, we believe that before the tribulations, tayo po'y kukunin ng Lord. Ang tawag po doon ay pre-trib. Di ba? So, meron po ibang church na naniniwala mid-trib. In the midst of tribulation, mangyayari po ang rapture. At meron pa naniniwala na it will be happen on pre-trib, mid-trib, post-trib. Amen. So pagkatapos ng lahat ng tribulation, then iko-quote po yung So, but we believe that before mangyari ang tribulation, tayo po'y kukunin. Okay? So 7 years po nagkakaroon po tayo ng kagalakad doon po sa langit. And 7 years po nagkakaroon ng tribulation dito po sa lupa. So lahat ng maiiwan, dadanasin yung tribulation. Andun na po yung 666 na hindi ka pwedeng bumili kung wala kang tatak. Kaya nga, nakakaawa, sabi doon, yun daw pong mga nanay na nagpapasuso. Siyempre, naiyak yung bata, di ka makabili ng gatas.
wala kang tatak, di ka makakabili. Pero once na ikaw ay nagpatatak naman, so sigurado ka na mapapahama ka. So napakahirap na mangyayari. Then after that tribulation, so then the second coming will come. So sa una, tanging ang mga anak lamang ng Diyos na makakarinig ng trumpet, isang sound lang yun ng trumpet. But dito po sa huli, sa pangalawa, ay marinig na po ito ng lahat. So, ang tawag po doon ay second coming. So, magkaiba po yung rapture at second coming. So, sa second coming, ay bababa po ang Panginoong Jesus dito po sa lupa. At dito po siya mag-reign ng 1,000 years. Okay? Tatalunin niya po ang lahat ng mga nations na kakalaban sa Kanya. At kasama po tayo doon. Amen? Ang pinagkatiwalaan ko sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan ko sa malaking bagay. So, kasama po tayo mag-reign. At pagkatapos po niyon, then the final judgment. Amen. So, happy? Excited? Maybe. Happy na lang. Kasi hindi naman ito yung tunay na buhay natin, di ba? So, ang tunay na buhay natin nandun sa langit. Kasama ni Lord. Hallelujah. Okay. Next. The parable. A net cast into the sea. Jesus compares the kingdom of heaven to a drag net cast into the sea, which gathers fish of every kind. So, yan daw po ang mangyayari. So, inihantulad po ito sa pagkakas ng net. Okay? Doon po sa sea. Sorting the catch. When the net is full, it is drawn to shore, and the fishermen sort the good fish for containers while discarding the bad ones. Now, we will go to the meaning. Presence of both good and evil. The good fish represent the righteous, those who are in right relationship with God through faith in Jesus. So lahat daw po ng tinatawag na mga good fish ay ikaw at ako. Amen. So masaya po itong topic na ito. Huwag kayong mag-alala. Pasasayahin ko para sa inyo. May excite po kayo. Amen. Hallelujah. Tuwing tumutukoy sa mga tamang may relasyon sa ating Panginoon, nag-accept kay Jesus bilang Lord and Savior. Diba nabanggit ito natin, Pastor, na hindi lang Savior o hindi lang Lord, but Lord and Savior. So, Lord means siya na po yung maghahari sa ating buhay. Amen. Kagaya ng inawit natin kanina, maupo ka sa aking puso, Panginoon, nanyayahan kita. So, lahat po ng nag-open ng puso sa ating Panginoong Jesus, 100% siya po ipapasok upang maghari. So, tayo po yung tinutukoy dito po sa good fish. So, ibinilang po na matuwig sa harapan ng Diyos at mayroong banal na espiritu sa kanilang mga buhay. Amen. So, paano ba natin malalaman na tayo po'y pinananahanan ng banal na espiritu? Amen. Siyempre, nagbabago yung buhay natin. Mula sa masama, nagiging mabuti. Amen. Kasi, kung ang banal na espiritu ay nakatira sa atin, hindi naman pwedeng dalhin kanya sa kasamaan. Ililid kanya sa kabutihan. Amen. So, yun po. Amen. At tayo nga po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos, kagaya pa ng ating inawit, na si Jesus po ay namatay doon po sa krus at kinuha niya lahat ng ating kasalanan at ibinigay niya ang katiwiran niya sa bawat isa sa atin. So, tayo po ay pinaging matuwid ng Panginoon. Amen. Hindi dahil sa tayo'y mabuti o dahil gumagawa po tayo ng tama, kundi yung pagiging righteous ni Jesus ang ibinigay niya sa atin.
So, ang pagiging righteousness po natin sa harapan ng Diyos ay hindi po natin ito ginawa. Kundi ito po'y ginawa ni Jesus doon po sa krus ng Kalbaryo. Pinatawad na lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Hindi po tayo maaaring panirahan ng banal na Espiritu kung tayo po ay makasalanan, kung tayo ay marumi. Kaya nga po nung ginawa ng ating Panginoong Hesus, lahat po tayo ay Kanyang nilinis sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Nilinis niya po tayo sa lahat ng ating karumihan, ipinatawad ng ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ay tinitingnan ng Diyos, hindi na nakikita yung kamalian mo, yung kakulangan mo, yung kasalanan mo, wala na, kinuha ng lahat ng ating Panginoong Hesus. Kung di ang nakikita niya, ay wala nang iba kundi ang Kanyang banal na dugo. Banal na dugo ng ating Panginoong Hesus na siyang tumakip sa atin. Amen? Sabihin mo dyan sa katabi mo, minsan lang ako mag-preach, huwag ka lang matulog. Pinaghirapan ko ng ilang gabi to. Tutulugan mo lang ako. Kaya matulog. Kasi mahalaga po itong topic natin sa umaga pong ito. Pagdating ng huli, sasabihin mo sa Lord, pasensya na Lord, nakatulog ako. So, baka sabihin ng Lord, ikaw kasi pag nagpipreach ka, inaantok yung mga nakikinig sa iyo eh. Baka ako pasisihin ng Lord. So, salamat sa ating Panginoong Hesus na nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin lahat. Kaya nga natin siya inaawitan na, di ba? Kaya nga natin siya sinasamba, kaya natin siya pinupuri. Dahil sa Kanyang ginawa. Amen? Tayo po ang nakabahagi sa lahat ng iyon. Tayo po ang pinagpala sa lahat ng Kanyang ginawa. Kahit anong gawin mo sa buhay na ito, kung wala sa iyo ang Panginoong Hesus, hindi ka matawid sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Kaya lang tayo nagiging matawid. It's because of our Lord Jesus Christ. Amen? So, klaro. 2 Corinthians 5:21. Sabi po dyan, God made Him who had no sin to be a sin for us so that in Him we might become the righteousness of God. Amen? So, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Klaro po yun. Amen? So, hindi ito, walang binanggit dyan na dahil magaling tayo, dahil mabuti tayo, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Okay? So, the bad fish, okay? The bad fish represent the wicked. Sino po sila? Yung walang relasyon sa Diyos. Amen? Pero siguro naman yung mga inaantok, hindi naman bad fish yun. Maring nasobrahan lang sa langoy kagabi. Anong oras ba kayo natulog? Yan kasi, alam niyo yung cellphone, naku, ingat kayo dyan. Hindi kayo patutulugin yan. So, sila po yung mga walang relasyon sa Diyos. Amen? Sila po yung nag-reject kay Jesus. So, hindi sila nanampalataya kahit narinig na nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Then, inignore lang nila ito. Alam nyo, mapalad tayo kasi andito po tayo sa gawain ng Panginoon. Amen? So, hindi tayo kagaya ng mga matitigas ang puso. Share mo na share na ay tanggapin. Salamat dahil nagpa-unlock tayo sa nag-share sa atin, di ba? Kaya pagdating nyo sa langit, kamayan nyo sila. Sila na mga nag-win sa inyo. Kung hindi dahil sa kanila, hindi naman ganoon, but sila yung ginamit ng Lord para kayo mapunta sa Kanya dito sa umagang ito. Amen. Hallelujah. At siyempre, mahal tayo ni Lord. Amen. Hallelujah. So, gathering period. Just as a net gathers indiscriminately, the kingdom of heaven or the gospel draws in both good and bad people during the current age. So sa panahon, ito na po yung panahon natin ngayon na kung saan gathering period na po tayo. Okay?
inilalatag na po yung net doon po sa dagat. So naka-experience po ako nito nung kami po ay magpunta sa Cagayan. So nakakita po kami doon ng mga fishermen na naglalatag ng net. So pa-oval siya. At pagkatapos, saka siya hihilahin. So naranasan ko po maghila. Try lang. Okay? So, ibinabahagi ang salita ng Diyos sa saan man sulok sa mundong ito. At natapos na po ang earthly mission ng ating Panginoong Hesus. Amen. Siya po ay nandoon na sa kanan ng Ama. At nag-intercede po sa atin. Okay? So, sabi mo dyan sa katabi mo, focus. Maikli lang po yung message sa umagang ito. Huwag kayong mag-alala. Content tiis na lang, malapit lang matapos. Natapos na po yung earthly mission ni Lord dito po sa lupa. Amen. Doon na po siya sa langit. Ang ating Panginoong Hesus. Ito na po, makinig kayong mabuti. Lahat po tayo binigyan ng task ng Lord. Lahat ng tumanggap sa Kanya, nanalig sa Kanya, mayroon pong task na ibinigay. Ano po yung task na yon? To share the gospel. Amen? Kasi, sabi nga ng Lord sa Bible, no, ako'y pupunta sa langit at pagdating ko doon, i-send ko yung Holy Spirit. So, dito ay mas magagawa nyo ng mahigitan yung ginawa ko sa mundong ito. Bakit? Dahil kasi sa kapangyarihan ng Espiritu na nasa atin. So, magagawa po natin yung ginawa ni Lord. Ma-enable po tayo na gawin ang bagay na yon. At isa pa, the length and yung kumalat na tayo sa buong mundo di ba? Si Lord nang nag-vision po siya dito, nandoon lang siya sa isang place. Pero tayo na mga tumanggap sa Kanya ay geographically, nakakalat na po tayo sa buong mundo. So ito na po yung ginagawa natin. Sinishare po natin ang words of God sa maraming tao. Dahil ang nais ng Lord, ang lahat ay maligtas. Nais ng Lord, nung isa po ay namatay doon sa cross, hindi lang po ito para sa atin, kundi ito po ay para sa lahat ang naging kamatayan po niya sa cross. So, sino ang magtutuloy noon? Siyempre, tayo po ang magtutuloy noon. Tayo po ang magbabahagi. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kapag ka ang presensya ng Lord ay naranasan mo, hindi mo makukontain to. Ibabahagi at ibabahagi mo to. Hindi mo to kayang sarilinin. Amen? So, sino po dito ang nakaranas na mag-share ng Word of God? Pwedeng pakitaas po yung kamay. Yan. So, marami pa po ang hindi pa nakaranas na mag-share ng Word of God. Mamaya, share mo na ko kayo. Okay, let's relax lang kayo dyan. Tayin-tayin lang kayo. Amen. So, walang ibang magpapahayag, kundi tayo po yon, mga kapatid. Tandaan po natin mabuti ito. Kasi, ito po, natatandaan niyo po yung parable of the talent. So, merong tatlong tao doon, tatlong servant na in-example po. Yung isa 500 binigay, yung isa 200. Pero nung umalis yung kanyang Panginoon, master niya, at sa pagbabalik ng master niya, ibinalik po ito ng dalawa na double po. Yung isa naging 10, yung binigyan ng 5. Yung isa, yung binigyan ng 2, naging 4. Pero yung isang servant na binigyan ng isa, ano pong ginawa niya? Ibinuon niya to, di ba? Alam naman natin lahat to eh. At pagdating ng master niya, sabi niya, natakot po ako kasi kilala ko kayo, matapang kayo eh. So kaya ibinuon ko po yung pera at ito na po ay binabalik ko sa inyo. So nagalit po sa kanya yung master. At sana man lang inilagay mo sa bangko yung pera at tumubo kahit paano. Pero dahil sa ikaw ay tamad na servant,
So, kinuha sa kanya yung isa, ibinigay doon sa meron na. At anong ginawa sa kanya? Anong ginawa sa kanya? Di ba? Itinali siya at itinapon siya doon sa kadiliman. Amen. So, sino ang gusto natin doon sa tatlo na yon? Siyempre, yung unang dalawa. Di ba? Oh. Pag tinanong kayo ng Lord, anak, ilan ba yung nasharean mo doon sa sa lupa? Ano sasabihin niya? Ako po, 10. Sabi ng Lord, alam ko. Hindi tayo pwede magsinungaling doon. Amen? Okay. Samantalahin ko na po ang oras na to. Mayroon po mga trucks dyan po sa likod ng upuan. Trucks po yan. Na usually ibinibigay po natin yan. Sige, hanapin niyo, kunin niyo po sa likod po ng upuan. Meron po dyan trucks. Trucks. Yan po. So, para doon po sa mga hindi pa po nakadanas na mag-share ng words of God. Ayan po. Basahin po natin yung tracts na yan. Amen. At kung pwede, sauluhin nyo yung mga verses dyan. At i-meditate nyo po ang tracts na yan. So, at least, sige po, mamaya na po natin yung tingnan pag-uwi nyo ng bahay. Okay? So, God is good. Amen po ba yan? Ano po yan? Maasahan po ba? Amen. So, malaking tulong po yan sa atin mga Kristiyano, pag pinag-aralan nyo po yan. Hindi po kayo mahihiya kasi hindi kayo mahihiya mag-share, gano'n. Basta yun, pag-aralan nyo maigi yan. Amen? Amen. Actually, ako po, yung karanasan ko dyan, nung pumapasok po ako sa Manila, nag-uwi ako ng Cavite. So may mga tao po doon, mga kapatid na pumapanik at namimigay ng tracts. So, tinatanggap ko po yung tracts na yan at pagdating ko po sa bahay, doon ko po siya binabasa. So alam niyo ba, nabibless ako pag every time na binabasa ko yung mga tracts na natanggap ko. So, sabi nga po, ang words of God ay makapangyarihan, di ba? Mapaparam ang langit at lupa, subalit ang kanyang salita ay mananatili. So, yan pong salita ng Diyos na yan ay makapangyarihan. Aralin po natin yan. Amen? So, punta na po tayo. Again, the final judgment. So, the act of sorting the fish and at the shore represent the final judgment at the end of the ages. So, dito na po, yung time na po na hihilahin na po yung lambat patungo sa pampang. Lahat po tayo kasama doon, lahat po ng masama, mabuti, kasama po. At pagkatapos po, isi-sort out na po yan. So, yung wicked, doon sa righteous, paghihiwalay na po sila. Okay? At exciting na po to. Pag dumating na po tayo sa mga panahon na yon, alam naman natin na tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Amen. Nagsuko ng buhay. Amen. Lahat po ba tayo dito ay nagsuko na ng buhay sa ating Panginoong Hesus? Amen. So, hindi na po tayo dapat matakot sa bagay na to. Hindi po ito dapat katakutan ng mga anak ng Diyos. Inulit ko po, hindi po ito ang tunay nating buhay. Andun po sa kabila ang tunay nating buhay. So, praise God. So, totoo naman po na, at tama lang na paghandaan po natin ang ating mga future. Nandiyan po ang, yung retirement natin, di ba? Dapat meron na tayong bahay, at least meron tayong sasakyan. Ano pa ba? Medical, insurance, lahat yan. Mahalaga po yan. Subalit,
may mas mahalaga na dapat tayo ay sigurado, doon nga po sa buhay na walang hanggan. Amen. So, hindi yung pagdating ng oras, ay, sorry Lord, di ba? Tatatandaan niyo yung pinirich ni Pastor Al? Yung nag-pray siya ng manok? Oh, di ba? Pasensya na, hindi ako makaka-attend, Lord, sa Friday. Kasi walang mag-aalaga ng manok. Then dumating yung rapture. So, naiwan siya. Lord, sama ako. Anong sabi sa kanya? Nagamo na lang yung manok mo. So, wag naman dumating yung time na, ito yung time na dapat natin gawin, di ba? Samantalahin natin, sabi, ang paggawa ng mabuti. Mag-share tayo na mag-share ng words of God. Nakakahiya ba yun? Di ba hindi? Kasi ang kaligtasan, pag nandun na tayo sa lugar na yon, alam nyo, wala nang doon, wala nang atrasan yun, wala nang... Diyan gusto ko. Yung pinirich ni Kuya Paul, di ba? Ang naririyan ay hindi na makakaparito dahil mayroong bangin na malalim. So, hindi na siya pwedeng makalipat. Amen. So, sana sa message na ito ay ipuin tayo ng Lord. Yun naman ang pray ko. At maging seryoso tayo sa pananampalatayang ito. Hindi yung pag Friday, yes, but pagdating ng susunod na araw, no. Hindi, kahit nasaan tayong lugar. Amen. Dapat tinatayuan natin yung pananampalataya natin. Amen. Hindi lang dahil nandito tayo, kahit nasa harap tayo ng ating mga kaibigan, ay sorry, hindi na ako para dyan. Binago na ako ng Lord. Amen. Hallelujah. So, in Matthew 25:21, so sabi dyan, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Amen? So, tiis lang tayo dito, lingkod. Kasi ang maglingkod naman ay may kagalakan yan sa ating mga puso. Ang sarap maglingkod, actually. So, sa huli ay maririnig natin sa ating Diyos, "Well done, good and faithful servant." Sabi niya, "Halika rito, pasok ka. Makisalo ka, makisaya ka sa aking kaligayahan o sa aking kasiyahan. Makishare ka, makibahagi ka. I will put you in charge." You have been faithful with a few things. So actually, few things lang itong ginagawa natin dito. Pagdating natin doon, bibigyan kanya ng, "I will put you in charge of many things." Paano kung sa few things lang, hindi pa natin nakaya, di ba? So, isip-isip. Few things lang ito, ginagawa natin na ito. Hindi ito, "Lord, sobrang pagod ko." No, it's not. Pero ano naman ang sasabihin ng Lord sa mga masasama at tamad, mga lingkod? In Matthew 25, sabi niya, his master replied, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit." Ito po sinabi ko kanina, "with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest." Next. "So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth." Okay? So, ang talata po ito, hindi po ito para sa atin, mga kapatid. It's not for us. Yung pong naunang talata ang para sa atin. Amen?
lamang ay merong kang dapat gawin. Yun po ang pinupoint ko dito. Okay. So, ito nga po ay palala sa ating lahat. Amen? So, darating po yung time na yun. Siguradong darating yung time na yun. Siguradong sigurado. Ang sarap, di ba, kapag ka ikaw alam mo yung gagraduate ka. Di ba? Alam mo yung napabilang yung name mo doon sa, na ikaw ay isa ka sa gagraduate. Di ba, ang sarap ng pakiramdam? How much more kung meron ka pang, with honor, di ba? Di ba, mas lalong, yun, titingnan ka ng mga classmate mo. Di ba? Nakaka-proud. So, tiis lang, mga kapatid. Amen? May reward si Lord sa atin. Okay? So, Matthew 24:10. At that time, many will turn away from the faith. So, ito po, yes, totoo po to. Dahil ang mundo pong ito ay lumalaganap na po yung kasamaan. Nakikita naman po natin. So, sabi nga, yung mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa maraming mga pwede nating pagdaanan, maaari po tayong manghina sa ating pananampalataya. Di ba? Kagaya po nito. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. But the one who stands firm to the end will be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Amen? Matatapos din ang lahat ng ito. Sabi po diyan, ang nanatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. So kaya nga po, gawin na natin ang dapat natin gawin. Ngayon na. Huwag na natin ipagpabukas. Next slide, please. Separation of the righteous and wicked. Angels will come and separate the wicked from the righteous. Ito na po yan. So, in Matthew 25:31, when the Son of Man comes in His glory, and the angels with Him, He will sit on His glorious throne. All nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another. As a shepherd separates the sheep from the goats, He will put the sheep on the right and the goats on His left. So, ito naman po yung parable ng, ng sheep and the goats. Hallelujah. Titipunin niya sa harapan niya yung lahat ng bansa, sila ay kanyang pagbubukod-bukurin. Amen? So, again, yung pong mga tupa, sila po yung maliligtas, pinili ng Diyos. Diba? Sabi ng ating inawit kanina, ano yung inawit natin kanina? Madami yung inawit natin kanina. Yung may servant. I choose to be your servant. I choose to be... purify my heart. Okay. Balikan nyo na lang yung awit na yan. So tayo po yung mga tupa na tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Madali lang makilala yon. Alam ng Lord kung sino-sino sila. Sila na mayroong pinanahanan ng banal na Espiritu. So again, once again, question, ano ang mostly pinagkakaabalahan natin sa mga panahon ito? Amen? Yung nasa isip mo, siyempre hindi mawawala yung sale, di ba? Alam natin kung nasaan yung mga sale dito. Pag sweldo pa lang, nasa isip na yung may sale doon. So ano ang pinahalagaan natin sa mga panahong ito? So, naiisip ba natin yung bagay na darating? Dapat iniisip natin, di ba?
So next is eternal destiny. The wicked will be cast into fiery furnace, a place of eternal punishment with weeping and gnashing of teeth, while the righteous will be saved. Then, that's it. Then na po. Wala nang alaga-alaga ng manok. Tapos na ang ating paglilingkod, lahat na. Okay, the end na po. Judgment na po. Eternal destiny. So, sabi ng Matthew 25:34, the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Di ba? Ang sarap, di ba? Ito yung maririnig natin sa Lord. And next, okay, a new heaven and new earth, Revelation 21:1-2. 21, actually 21, yes, 1 and 2. There is a heaven, a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of the heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Ito po yung sabi ko kanina, na pag magkakaroon ng rapture, ito na po yung rapture. So, tayo ikakasal na. Ang church ay ikakasal na kay Jesus. Doon po sa heaven. The next. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people. And He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes." Amen? There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. So wala nang, sabi diyan, wala nang iwa-wipe daw ng Lord ang ating mga luha at luha ng kagalakan, siguro. Wala na pong, wala na pong paghihirap, wala nang, maintenance, wala na. Tapos na po yun. So, no more death, wala na pong kamatayan, no more kahirapan, no more pain. So, yun po yung, lahat ng ito ay nandito, nararanasan pa po natin sa lupa. Now, mga kapatid, again, napakasarap ng magiging buhay po natin doon po sa heaven. Kaya nga di ba? Peace like heaven. Napakasarap. Ang tanong, paano yung mga hindi makakasama doon? So, di ba, nakakaawa sila. So, kaya nga po binigay ko sa inyo yung mga tracts na yan. Pag-aralan nyo maigi, pwede nyo i-share sa family nyo, di ba? Unahin nyo sila. Dahil darating ang time, kung hindi natin sila nasabihan, hindi natin siya na-sharean, doon sa kabila, sisisihin nila, kasama tayong sinisisi nila. Alam mo pala ang katotohanan, ba't di mo sinabi? Amen. But anyway, kung sinare mo naman, then tapos na ang mahalaga ma-share mo siya. Amen. So magdalang awa tayo sa kanila. Sharean natin sila. Hanggat may time pa po. Okay? Matthew 25. Then He will say to those on His left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." Diba? Nakakaawa sila, diba? Pagka sila dyan napunta. Amen? So, ready po ba tayo na mag-share ng words of God? Amen. Ready natin pag-aralan yung mga tracts na yan? Amen. Kung kayo po ay mangangailangan pa ng tracts, magsabi lang po kayo at ipe-prepare po natin yan.
Pwede nyo siyang ibahagi sa mga, sa mga kaibigan nyo. Ganon. Colossians 3:1. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. See? Ito po yung paalala sa atin. Baka masyado na tayong na uubos ang ating panahon dito po sa mga bagay na nakikita, sa mga bagay na mawawala. Sabi diyan, ituon daw po natin ang ating isipan sa ating Panginoon. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also appear with Him in glory. Then, Matthew 24:38. Last na po ito. Hallelujah. But about the day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. So as it is the days of Noah, so that it will be the coming of the Son of Man. Again, hindi po ito isang pananakot, sabi ko nga sa inyo. Ito ay isang paalala lamang at kung pwede pa natin tayong, let's say, magpursige, di ba? Magpurso pa tayo sa pwede pa natin gawin para sa Panginoon. Amen. Hindi para bayaran yung kaligtasan natin, kundi dahil lahat tayo ng mga naligtas, ang ating mandate is to do good and to share the Word of God. Amen. So, magalak tayo sa mensaheng ito. Amen. Dahil kung walang judgment or kung walang final day na yan, then for what tayo naglingkod sa Lord? Di ba? Gusto niyo ba dito na lang tayo hanggang sa 1,000 taon, mga ganoon? Hindi, di ba? Salamat sa Lord dahil meron siya itinakdang araw. At doon po, wala na pong paghihirap. Amen? Praise God. Pwede natin siyang palakpakan. Hallelujah. At tayo po iaawit ngayon sa ating Panginoon. At i-request natin na sana wag nang madelay yung pagbalik mo, Lord. Amen. Sabi niya, Maranatha. Come, Lord. Tayo po tumayo. Hallelujah. Lord, we give you glory, we give you honor. Hallelujah. Sa umaga po ito. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat na kami muli mong pinalakas, Panginoon, na bagamat kami po ay nagpipail sa mundong ito, Lord. Salamat dahil meron kayo pinangakong bagong buhay dyan po sa langit, na kung saan ay wala na pong paghihirap. Hallelujah. Na kung saan ay ikaw ang kapiling namin. And this is your purpose, Lord, kung bakit mo kami kinreate, is to be with you, Lord. Not to be on this land, kundi na dyan sa pinaramis mong land, Panginoon. This is your plan to us, Lord. Hindi mag-stay dito, kundi ang mag-stay, ang mamalagi dyan sa iyong piling. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umaga pong ito. Yamo na patuloy na mag-grasp namin ang iyong mga salita, Panginoon. Puwi mo ang patuloy ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Hallelujah. Glory to your name, Lord. Maranatha, Lord. Maranatha. Hallelujah. Maranatha, Jesus the Lord.
Across the earth, may nations rise to worship you, our Lord and King. Maranatha. Maranatha, do not delay. Come, we long for your return. All tribes and tongues turn to Jesus with dance and praise before His coming throne. King of kings will prepare the way of your return. We'll take up our cross and go out to the ends of the earth, where the glory of your kingdom's covering the earth. From the nations we will usher in our King. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Maranatha, oh Jesus. Maranatha, Jesus our Lord, come, we long for your return. Across the earth, may nations rise to worship you, our Lord and King. Maranatha, do not delay. Come, we long for your return. All tribes and tongues turn to Jesus with dance and praise before His coming throne. King of kings will prepare the way of your return. We'll take up our cross and go out to the ends of the earth, where the glory of the kingdom's covering the earth. From the nations we will usher in our kings. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Maranatha, Maranatha, hallelujah, come, we long for your return. Hallelujah, come, we long for your return. Hallelujah, come, we long for your return. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you honor. Hallelujah. Muli, salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa napakinggan naming mensahe, Panginoon, na mula sa inyo. Na muli kayo po ay nagpaalala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Ako po ay totoong hinipo mo sa umagang ito.
Lord, kaya naman, minsan pa, I surrender everything to you, Lord. Hallelujah. Lord, hayaan mo na magamit mo ako mightily, Panginoon, sa ministeryo na ipinagkatiwala mo sa amin, sa akin. Huwag nawa ako matulad doon sa isang servant. Hallelujah. Na hindi niya ginamit o ininvest ang talent na meron siya. Kundi ito'y tinabi niya lamang at binaon. Lord, matulad nawa ako doon po sa servant na pinagkalooban mo ng talent at ito po ay na-double. Lord, hallelujah. Bigyan mo ako ng lakas na loob na gawin ko ang kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. At minsan pa, ang mga tao, ang mga mahal ko sa buhay na until now ay hindi pa kumikilala sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, gamitin mo ako para sa kanila, O Lord. Hallelujah. Maraming pong salamat. At gayon din po ang mga trucks na hawak-hawak namin na nasa sa amin. Dalahin ko po, ito po ay iyong i-bless, Panginoon. At patuloy na ang kapangyarihan mo po ang kumilos sa mga salitang narito, Panginoon. Marami pong salamat. Hallelujah. Pinupuri at dinadakila ka namin minsan pa sa umagang ito. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw ay magbabalik, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God.